Papalit ako ngayon ng rear disc ADB 160 from Daytona, Philippines. Pasok din to sa PCX 160. Yung kay Honda Click ko, naka-disc na rin na Daytona na front. Okay naman yung performance no. So, subukan natin ngayon to kay ADB, pang likod naman. Ito yung disc na ipakabit natin, Daytona 4932 Super Stock Disc Rotor. Same yung size ng stock ng ADB tsaka PCX, 220mm. Medyo iba yung design niya compared sa stock. Stainless steel siya, tapos lightweight wave design, enhances braking power. Minimum thickness naman is 3mm. Sa stock kasi 4mm ang minimum thickness. Maximizes braking performance while at the same time reducing weight. Mas magaan daw. Pero timbangan natin kung mas magaan nga ito. Stainless type niya is SUS 410. High friction stainless steel with accurate and fine grinding surface. Variant holes yung mga butas. Enables pad contact area stable at any position and releases heat, dust, and water quickly. Tanggalin natin tong stock na disc bolts. 6mm na Allen. Tiktikin muna natin para medyo maalog yung thread locker sa loob. Mas gamitin ko siya nito para mas may leverage tayo. Dahan-dahan lang, pakaramdaman lang natin. Ayan, madali siya matanggal. Ito yung isa. Pangatlo, pangapat, sinisan natin ang wipes. May thread locker siya, permanent thread locker, kulay pula. Ito yung sa stock disc ng ADB 160 150. Minimum thickness is 4mm. Makapal pa tong sa akin, nasa 4.2 pa sa 50,000 kilometers na paggamit ko sa kanya. Brake pads ko, isang beses pa lang ako nagpalit, pero hindi pa talaga siya palitin. Ito naman yung gamit ko, kaya ako pinalitan. Tinaray ko tong Daytona na Lapinus Fiber. Tapos sa experience ko, mas malakas yung braking nito compared sa stock. Ramdam mo yung kapit niya. Compare natin sa stock. Yung butas, saktong-sakto. Same sila ng diameter. Thickness, sukatin ko. Ito natin sukatin para yung original na thickness. 5mm yung stock. Daytona 5mm din. Timbangin natin yung stock. 800 grams. Daytona 725 grams. Mas magaan siya ng konti. Pero same thickness. Thickness ng stock disc ko sa 50,000 kilometers is 4.75. Nasabi kita kayo na 4.1, mali yung sukat ko. 4.75 pa siya. Makapal pa talaga to, hindi pa siya palitin. Pwede pa. Pero try natin nga yung Daytona. Orientation, dito natin naharap yung Daytona. Punasan ko na rin siya ng wipes yung surface para kasi siyang merong anti-rust na pang oil. Mga bolts, lagyan ko din ng kapraso. Thread locker na medium strength. Hand tight natin. Same din yung lalim ng lubog, kaya walang sabit yan sa caliper. Parang stock lang din talaga siya. Torque natin siya ng 42 Nm pero 35 muna. Tapos X pattern. Pantay-pantay dapat ang pag-higpit. $35 35 tapos 42 naman, ganun ulit, X pattern. 42 Kabit ko na lang yung gulong, swing arm, caliper, tsaka pipe. Tapos balikan ko kayo. Marami naman akong vlog na pinakita ko yung torque specs ng mga piyesang iba. Check nyo yung mga vlogs ko na kapag nagpapalit ako ng gulong. Pinapakita ko yun doon. Okay na sa ADV, nakabit ko na yung mga piyesa. Gulong, swing arm, pipe, tsaka caliper. Yun na yung Daytona disc natin. May konting lapat na, pero syempre palalapatin ko pa yan para mag-bead yung brake pads dun sa disc. Na Daytona Lapinus Fiber. Naka-Daytona brake hose din pala ako na stainless. Hindi ko lang ano to, siguro fluid. Pero wala namang problema, same pa rin yung braking power kahit may ganyan. Yan yung Lapinus Fiber natin na brake pads. Front brake caliper ko, naka-Daytona din na brake hose. Tapos big disc na 260mm. Stock brake pads. Tapos ride naman natin sa ADV.
test ride, ilang beses na namin nagamit sa ADV ni BR, pero dito lang sa Clark kapag nag-exercise kami. Brake, rear brake lang. Okay naman yung braking power niya sa bagong disc. Although hindi pa siya lapat talaga. Papalapatin ko pa yan ng mabuti para mas maganda yung kapit niya. Pero so far okay naman siya. Malakas pa rin yung braking power. Babalikan ko kayo once na lapat na yan yung brake pad sa disc para ma-update ko ulit kayo sa performance niya. O gaya lang din nung nagkabit ako nitong Daytona na braided brake hose. Sabi ko doon is i-observe ko pa kung ano yung mararamdaman ko. Kung may nagbago ba sa braking power niya. Front brake, mas ramdam mo talaga yung kada piga yung brake feel kapag naka braided brake hose ka na stainless. Yun yung naramdaman ko na difference sa kanya. May sensation siya na parang lumakas talaga yung preno mo kasi yung brake feel, yung percentage ng piga mo mararamdaman mo na yung paghinto niya, unlike sa stock. Lalo kapag medyo matagal mo nagamit yung stock mo. Si ADV is nasa 53,080 kilometers na yung mileage niya. Kakapalit ko nga lang nito, almost wala pang 1k mileage nitong braided brake hose na Daytona. Yun namang Lapinus fiber na brake pads, matagal ko na rin gamit yun, sa 2,000 plus kilometers na siguro. Yun talaga makaramdaman mo yung difference kapag nagpalit ka from stock. Mas malakas talaga yung stopping force niya or braking power. Mas maganda kasi yung material nun, yung Lapinus fiber, kaya mas humihinto talaga kaagad. Inaantay ko lang din yung pang front ko na Lapinus fiber, papadalan daw din nila ako sabi ni Daytona. Pakabit ko rin yung kay ADV kasi ngayon nakastock nga ako na brake pads. I-vlog ko din yan para ma-check natin yung performance niya compared sa stock na brake pads na ADV. Sa gamit ko na 260mm na brake disc Delkevich. Disc ko din pala na big disc, 240mm kasi yung stock ng ADV. So 260mm to nilagay ko. Semi-floating siya. Compared sa stock, mas lumakas siya ng konti. Na-feel ko na nag-improve siya lalo nung lumapat na. Nung una kasi hindi ko masyadong ramdam yung difference Parang same lang. Pero nung matagal na, lapat na talaga siya. Mas lumakas yung braking power. Pero konti lang, hindi sobrang drastic. Maramdaman mo yung difference from stock. Tapos sa price difference naman, itong Daytona na rotor disc, maganda tong replacement. Halimbawa, palitin na yung stock nyo kung heavily rear brake yung ginagamit nyo palagi pagka humihinto kayo. Sa akin kasi more on front sabay actually. Pero mas hindi na upod yung rear kaysa sa front. Mas malakas ako mag front brake. Presyo niyan is nasa 1,200 lang compared sa stock na original, genuine, nasa 2,400 yata ganun. So almost half yung presyo. So mas okay talaga siya na replacement kasi sa presyo niya napakamura. Magkakaalaman na lang talaga sa long term na use, sa reliability niya, kung matagal ba siyang maupod, di ba mabilis mabengkong kasi stock matibay talaga yan. Pero ito matetest natin na long term. Tapos gagawin ko rin ng long term review pagka matagal ko na siyang gamit. Yung nabanggit ko nga kay Honda Click, naka-Daytona din ako na rotor disc sa front. Nung kinabit ko yun, na-test ko siya agad sa Clark International Speedway. Nag-track ako doon. Event yun ng Insta360 tsaka ng Motocamp School. Yun, maganda yung braking niya doon. Napalapat kong maigi yun doon kasi kapag ka-race track talaga mamemoreno ka bago ka pumasok ng corners. Yun, kay Click ramdam ko yung difference sa stock. Medyo mas malakas siya compared nung sa stock rotor disc. So ngayon, tapos ko na yung mga Daytona products, na-install ko na lahat kay ADV. Ang mga next vlogs ko naman kay Honda Click naman, i-install ko yung mga Daytona products doon, yung quick throttle, yung slim switch, tsaka fat switch, tsaka yung mga iba pang products na ipapadala pa ni Daytona. Yung braided brake hose, papadalan din nila ako Abangan nyo na lang din yung mga future vlogs ko. Kay Honda Click naman tayo.